Isang magandang araw po muli mga kababayan. At ako po muli ay bumabati po sa inyo, sa mga kapatid, sa atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Muli po, meron po tayong pakikinggan at bago po natin pakinggan yan, huwag niyo po sanang kalimutan na kayo po ay mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. Yan po ang ating pag-uusapan ay tungkol po dito kay Pulong Duterte na idinidiin siya. Ano po? Pakinggan po natin. Patria sa isang bar sa Davao City noong Pebrero 23. Sa kanyang isinumit dito po ay dinidiin po si Pulong Duterte, nung mga kumbaga yung testigo na talagang nangyari yung pambubugbog dito po sa nagrereklamo na tao na ito na ang suspect ito nga pong si Pulong Duterte. Tuloy po natin. affidavit sa PNP Criminal Investigation and Detection Group bandang alas 11 ng gabi noong Pebrero 22, pinapunta siya ni Patria sa isang pribadong subdivision sa Davao City. Dito niya nakita si Congressman Duterte, Patria, at ang negosyanteng nagngangalang Charlie Tan kasama ang ilang babae. Before siya umalis, sinabihan niya ako kung gusto kong pumunta sa bar, pwede akong sumunod sa bar. Tapos nag-message ako kang Shona. Sean, tapos na ako dito, pwede ba akong pumunta dyan sa bar kung pwede pa? Okay naman, pinapunta naman ako doon. Pagdating sa bar, inabutan niya ang kongresista na umiinom at sumasayaw. Ilang sandali pa, pinasama umano siya at ang dalawa pang babae ni Duterte sa kanyang mga bodyguard. Matapos ang isang oras, pagbalik nila, binigyan umano sila ni Duterte ng tig-13,000 piso. Dito na rin umano nagalit si Duterte nang hindi masagot ng isang babae ang tanong ng kongresista. Nagtanong si Pulong na in Bisaya, nagtanong si Pulong kung ba yun siya. Ano ang babae na oo. Then ang sagot ng babae is walang nag-ano sa kanya. Doon nagalit si Pulong kasi naghingi siya ng pera niya, hindi siya nalabas. So doon na kami nag-ano kasi na-shock na kami kasi naglabas na siya ng kutsilyo. Inano niya na si Sean sa gilid. Tapos nagpanik kami. Tapos binaba niya si Sean kasama yung mga bodyguard niya. Hindi ko na nakita kasi nasa pababa na. Kwento pa ni Kim, maging sila ay pinagbantaan ng kongresista. Mga 20 minutes siguro, sabi ni Pulong na pababain mo yung mga babae. Wala akong pake sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Kasi papatayin nga kami. No? Wala kaming magawa kasi na-corner talaga. Parang kumbaga hopeless. Nababa na kami, doon na namin nakita na grabe yung pagbugbog kang Sean. Sampal, palo sa kamay, taga-palo sa kamay, 1,000. Taga-sampal, 1,000. Sutok, 1,000. Sa pag-alis ng grupo ni Duterte, dito na rin umano nakalabas si Kim at ang ibang babae. Dahil sa trauma, nito lang huling linggo ng Abril nakabalik ng Davao si Kim. Gusto ko lang matulungan si Sean na maano yung hostisya para sa kanya kasi grabe kasi yung nangyari. Sa kanya parang trauma talaga. Hininga namin ng panig si Congressman Duterte. Grabe ho yan, no? Kita mo, babae. Matindi po talaga kung yan totoo. Talagang nakakalungkot sa isang namumuno sa isang bayan na ganyan ang pag-uugali. Talagang makikita mo na para bang sanay na sanay sila na gumawa ng kasamaan. Hindi lamang po dito sa mga babae, maging dito sa doon sa tao na kanyang binugbog. Talagang yung hindi dapat na makita sa isang namumuno. Dapat ang isang namumuno ay maging huwaran ng kanyang pinamumunuan. Talagang nakakalungkot. Na baka hindi nagawa, yun daw ho ang kinagalit. Wow! Congressman? Hindi trabaho ng congressman yan. Kasi ang congressman dapat siyang rumirespeto sa mga kababaihan, sa mga maliliit. Kasi sila yung tagagawa ng batas. At labag sa batas yun. Tapos nagbanta pa doon sa buhay ng mga babae. Wow! Napaka-kriminal ng mga dating ng mga statement. Bakit sila ganun?
Bakit kayo ganun? Ang mga Duterte, bakit sa kanila parang napakadali ng buhay ng ibang tao o ng maliliit na tao? Mga babae, pagbabantaan yung buhay, madali lang daw na gawin sa kanila yon. Wow. At yun yung lalaking binabanggit na naunang umamin na siya ay halos 2 oras na binubugbog, pero maliit lang nakita yung portion doon sa CCTV dahil kasi nga pinapatay, pina-off yung TV. Pero grabe daw ang pambubugbog na ginawa. Binabayaran pa yung mga nambubugbog. At totoo, inamin ho, babae po yun eh. Pinalaki lang ang boses. Babae po yung bagong testigo. Nandun siya, doon sa lugar ng pinangyarihan. Talaga palang yung nakaumang ganon, ano pala yun? Kutsilyo pala, akala natin eh, kung ano lang yun eh. Yung pala yung gagawin sa video. Tayo ko na ipakita kasi hindi ho magandang nakita ng kabataan. So, Congressman, mawalang galang na po, napakalaking problema nito. Wala hong kaugnayan sa politika o eleksyon ngayon. Ito po ay buhay na complainant, buhay na testigo. Dalawa na yung lumantad, yung nabugbog, nabugaw, at itong babae na kasama dun po sa pinagbanta ng buhay. Wow! Kayo mga taga Davao, 1st District, ano inyong masasabi rito? Hindi, inuulit ko, hindi magandang halimbawa at hindi ho talaga dapat tularan. Ang aking tanong ay bakit gano'n ang mga Duterte? Parang napakadali sa kanila na magbanta, manakit, at napapagbintangan pa na sila ay madalas na bibiktima umano ng human rights violation. Kaya nga si Duterte nakakulong sa ICC dahil sa human rights violation, tukhang crime against humanity. Ito kanyang mga anak ganun din. Si Sara, alam naman si Sara kung magsalita, magmura at kung ano pa. Si Pulong, yan nga. Si Basti, ganun din. Di ba yung nagbantang kanyang sasampalin si General Torre pag nakita niya, pero makita siya, hindi naman. Ngayon, ang batang Duterte, yung security, gano'n din kung mga magsalita, kung magmura, gano'n din. Kasi tabi na, yung lahi nila, yung pamilya nila, gano'n. Parang normal lang ang pagmumura, pagbabanta, at pananakit sa kapwa. Bakit gano'n? Hindi sila above the law. Sa mga supporters po nila, parang di naman nila pinapansin yun eh. Pag nga nagmumura, natutuwa pa sila eh. Pero sa mga Pilipino na lalo na kung relihiyoso, ano po, pangit po talagang makita yung, at kahit naman po hindi relihiyoso, sa mga Pilipino, talagang napakapangit yun na marinig mo ng nagmumura, laging galit, na parang kung magbanta, gano'n na lang, kung manakit ng kapwa, gano'n na lang. Ikaw ay isang excuse po, ikaw ay isang namumuno po sa isang bayan, kaya pangit po talaga. Ano po, tuloy natin. Duterte supporters at dagger na nakikialam si Torre, hindi nyo alam, trabaho ng general yan, trabaho ng CIDG ang mag-imbestiga, mag-file ng kaso pag may ebidensya. Kaya mabigat po ang kakaharaping kaso ng isang congressman ay nakusahan sa pambubugbog at pagbabanta sa buhay ng kababaihan. Wow! So, hindi lang sa 1,000 piso, ngayon lumalabas pa na merong something na siguro pinapagawa doon sa babae, inaasahang magagawa sa kanya o doon sa bisita, hindi nagawa, kaya o nagalit. Kung ano man yung pinagagawa, alam na po natin yon. Pasintabi na po sa kabataan. Sa club, sa mga bar, kung ano po yung ginagawa ng ibang babae, pinapagawa sa kanila ng kanilang customer, yun na po yun. Pero hindi ko na babanggitin. Alam na po ninyo yan. Lalo po yung mga mahilig sa mga ganyang klaseng mga establishmento. Inuulit ko, ito'y walang kaugnayan sa politika dahil eleksyon ngayon. Ito ay lehitimong balita. Salamat sa ABS-CBN. Sila po ang naka-interview. Isa sa mga lehitimong media organization dito sa ating bansa. Please like, share. Yan po mga kababayan, yung atin pong narinig dito po kay Mike Abe, kay Sir Mike Abe, tungkol po dito kay Pulong na idinidiin nga po dito sa mga pambubugbog at pagbabanta na kanyang ginawa, na hindi dapat makita sa isang namumuno sa isang bayan. Nakakalungkot po yung mga ganyan. Ayan po, sana po inyo pong nagustuhan itong ating napakinggan dito kay Sir Mike Abe. At sana po huwag nyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe dito po sa ating munting channel. At hanggang dyan po muli, gaya po ng aking sinasabi po mga kababayan, mga kapatid, huwag po natin kalilimutan sa bawat araw po na dumarating sa ating buhay
tayo magpasalamat sa Diyos po na may lalang. Bye-bye po.